Sabi nga yung mga pinapanood daw ng mga dito na, ito, itaas naman to. Taasan na lang. Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo dito sa project namin sa Grandiosa. So, bali guys, kung naka-subscribe kayo o naka-follow sa aming page, sobrang dami ng ganap dito. Ayan. So, dito, meron tayong mga tinatawag na expansion, extension. So, minsan po yung update ko sa YouTube, medyo matagal, gawa ng, ayoko naman po kasing halos araw-araw nagpo-post. Para naman pag binalikan natin, medyo malaki na rin talaga yung kaganapan dyan. So, dito po, ito na po yung pinaka-extension. So, hindi po namin to sinagad, pero nagsarili pong pader kami dito. Yan, para wala rin naman po masabi si kapitbahay. So, kung mapapanood nyo yung aking vlog, lagi po natin gagawin is pag nagpapatayo po tayong sariling bahay or nagpapagawa po ng extension, mas maganda pong may sarili tayong pader. So, dito po, nagkaroon po kasi ng problema yung existing. Yan. Yung existing po kasi nila ma'am dito is nauga. So, since hindi na rin po kami sigurado doon sa pinaka-slab o flooring po netong existing na unit na floor, is pinatibag na lang ni ma'am. Ayan. Tapos dito po, tinibag din po dito sa part na to. So, magkakaroon po tayo ng high ceiling dito. Ayan. So, dito sa part na yan, open na to. Hanggang dito lang po yung ating bubuhusan. Ayan. So, ang kagandahan din dito, nag-additional tayo sa labor, nag-additional tayo sa materials, pero yung mga kahoy, hindi na po kasi ang dami rin po namin ginamit dito sa may kabilang side, tsaka po dito sa may unahan. So, since medyo matagal na rin, hindi po tayo pwedeng kampante. Kasi mamaya, maayos naman yung gawa pero dun sa existing, dun pa tayo magka-problema. Alam ko nakunan to eh. O, drywall na lang siguro. Para... So, dito po, yan na, nag-ano sila, nagporma na sila ng ng mga bakal. So, kung mapapansin nyo, may part na parang beam. Ayan, beam. Kasi, yung sa existing po, wala. Tapos, parang nakunan ko ng video yun, parang maliliit lang yung bakal. O, single lang. Oo. So, dito po, parang ang bet nga rin talaga ng may-ari is may high ceiling siya. So, ito na yung peg niyan. So, let's see kung paano po yung magiging katapusan ng ating renovation dito. Kasi habang nakikita mo nang nabubuo, doon mo na na-figure out kung paano yung mga itsura ba. So, kung magkakaroon po ng mga adjustment, pwede naman. As long as hindi pa siya totally talaga nagagawa o natatapos. So, yung pinaka-pader po dito talagang totally natanggal na at ito na po yan. Ayan. So, gusto ko lang po i-shoutout yung may-ari nito, si ma'am, nasa ibang bansa. Tsaka si ma'am na kapatid niya nag-aasikaso po dito sa may naik po ata.
So thank you sa pagtitiwala sa Ray House Makeover. Ayan. So thank you rin po kasi hindi nyo kami minamadali. Tsaka yun nga, medyo may mga kapitbahay na rin po kasi. So hindi rin po talaga basta-basta yung galaw natin dito. So dito, tatapusin po muna natin yung structural. Then isusunod po natin yung roofing. Yan. So ito, pag pinuntahan po ulit ng may-ari, baka magkaroon po ng changes o magkaroon ng mga maliliit na pagbabago, pwede naman po yun. So ito kasi sinadjust talaga namin. Actually kasi napapansin din naman ng team na nauga na yung existing na flooring. So yun, tinanggal na lang. Tapos ayan, meron tayong mga beam dyan. So, gagastos ko rin talaga sa bakal, sa semento, buhangin, pero matibay po yan. So, sa roofing, tatanggalin natin yan once na okay na po yung structural. Then, papalitan din po natin ng panibagong bubong. Yung mga trusses dyan, mga tubular, tatanggalin rin po niya, papalitan natin ng bago. Siyempre, bago na lahat. Ayan. So, dito, so, ito meron pa tong parang mini balcony dito sa may harapan. Ayan, o. So, medyo hassle lang din po talaga ang trabaho dahil yung space is maliit lang. Tapos, may mga katabi na rin po siya. So, ayan. Binubuo lang muna. Then, pwede na rin naman sila mag-plastering dito pa konti-konti. So, bali guys, ito na yung update natin sa Grandiosa. Ayan. Yung Grandiosa natin, wala akong gaanong upload sa YouTube dahil masyadong marami pong project. Pero ito na po siya. Ayan. So, yung roofing natin, tsaka pagpa-plastering. Ayan. So, dito po sa may front extension, meron pa tayong mga babaklasin dyan. Ayan po. So, yung gate natin, papalitan din po yan. So, ang team natin dito, going plastering. Ayan. So, ang diskarte natin dito, ayan, nagbibistay sila dito. So, ito guys, pag wala pong, pag may ulan, sa baba sila o sa loob sila gumagawa. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang part po ng bahay is the plastering na. Ayan siya. So, meron tayong kwarto dito sa baba. Ayan po. So, marami pa tayong gagawin. Halos, nabuo na natin yung structural. Pero, syempre, kailangan pa natin dyan yung ating plastering. Ayan. So, ang order namin ngayon is semento at saka po buhangin. Ayan. So, nakapagbaklas na rin po kaya natanggal na tong mga kahoy. Mahirap lang din kumilos gawa ng tabi-tabi kasi ang bahay. So, sagara ng mga pader. So, doon muna kami naglalagay sa may bandang court. So, ayan po. Actually, itong mga kahoy na to, nasulit naman na ni ma'am kasi ginamit po doon, ginamit dito, at ginamit din po yan doon sa may taas. So, ayan. So, mapapansin nyo yung metal trusses natin, ayan na yan. So, yung bagsak po ng ulan, doon na po yan lahat sa likod kasi gumawa po tayo ng meron po tayong concrete gutter dyan sa may likod. So, yun na lang po yung naging suggestion ko sa may-ari para madali na lang po yung maintenance. Ayan. Kaso itong week po na to, panay ang ulan. So, medyo mahirap magtrabaho. So, dito, ito po ang ating insulation. Yung insulation natin, double yan. So, bago po natin ilatag yung ating long span, yung mga metal trusses is
pinapahiram po ng epoxy primer. Ayan, tapos ipapatong ng ating insulation. Then ipapatong po yung ating yero. Ayan. So yung part dito okay na to. Ayan po. So medyo nahihirapan lang ang team dahil minsan parang sa umaga uulan. Ang bugso pa naman ng ulan, minsan ang lakas, tapos biglang titigil. So ito po yung sinasabi ko sa inyong concrete gutter. Diyan na po lahat ang baba ng ating tubig. Ayan po. So marami talagang ipa-plastering, maraming gagawin, hindi biro. Ayan po. So dito meron tayong bathroom. Ayan, bathroom po ito. Dito po sa may second floor. So, eto rin po, meron tayong concrete gutter dito. Dito na po ang bagsak niyan. So, nalagyan na rin po siya ng insulation, may roofing na. So, since open na open dito, talagang pag umulan, ayun, kung saan sila pwedeng mag-plastering doon. So, dito, sa pinaka-wall po dito na plastering na po yan. So, may kwarto dito. May kwarto dito. Meron pang isang kwarto doon. Ayan, ito. Ayan po, diba? Pero ang kagandahan dito, hindi po kami nakasagad sa kapitbahay kasi ang cut po ng unit nila is ganyan. Pero may sarili tayong pader dito. Ayan siya. So, ang roofing natin hanggang doon yan. So, dito, eto, ongoing plastering sila dito. At dito rin. Ayan. So, ito yung mga roofing natin na ang sukat niyan medyo mahaba dahil mahaba dito eh. Nakalimutan ko na yung pinakasukat. Pero may dugtong ata kami. Tapos lahat po ng long span, lahat po ng plain sheet, makapal yan. Pinasadya namin. Yes. Ayan o. Ongoing plastering tayo dito. Yung mga poste, ayan, pinipinish na. Yung mga header, pinipinish na rin po yan. Ayan, ito, pinipinish na siya. So, sakto na yung natin dyan, abang ng mga pinto. So, meron tayong mga titibagin pa dyan, hindi mo pwedeng meron pa tayong bintana dito sa loob, di ba? So, ito, tatanungin ko sa may-ari. Tsaka ito, picture. So, ang dami pang ipa-plastering talaga. Ayun pa. So, meron pang mga aasintadahan dyan, yung pang part na yan. So, magdadagdag pa kami ng CHB. Dito pa. Ayan. Tapos ito, may yung mga bintana, tatanggalin yan syempre. Hindi naman pwedeng may bintana tayo dyan. So, yun din yung kagandahan na habang umuulan, habang gumagawa, umuulan. Pero yun lang naman ang diskarte natin dyan. Pag umulan, sa loob po yung gawa nila. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Grandiosa project namin. Ayan siya. So, update po tayo. So, nung mga nakaraang araw po, roofing trusses at saka roofing, nag-roofing. So, dito po, okay na yung ating roofing. Ayan. So, meron na rin po, ang pagkakaalam ko po, meron na rin po itong flashing. Meron na rin po siyang paint sheet. Pero,
Yung iba po ata na pamakuan dyan is hindi pa nalagyan ng waterproofing. Ayan. So, yung mga bintana, tinanong ko yung may-ari kung tatanggalin. So, tatanggalin tapos tatakpan. Ayan. So, dito, ang kagandahan po sa unit nila, ma'am, habang gumagawa po kami dito is umuulan. So, nalalaman natin yung mga possible leaks. Ayan. So, ang team natin dito is nagpa-plastering, continue plastering. Then, pag okay na po, pwede na rin po tayong magpa-compute, magpa-estimate ng ating mga materyales na pang ceiling. Ayan. So, dito po sa part na to, naglagay po tayo ng beam. Ayan, may beam tayo dyan. Tapos lahat po ng yero dito is pinalitan. Naglagay din po tayo ng insulation kahit paano nababawasan po yung init. So, dito po meron tayong kwarto. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung ating opening. Ayan. Tapos, naka-plastering na rin po siya. So, dito naman po, tapos na rin po siyang i-plastering. So, pwede na po kami mag-estimate ng mga materialis na pang kisame, tsaka po ng mga tiles. Ayan siya. So, dito po sa labas na part, maglalagay po tayo ng metal spandrel. Tapos dito po sa may bintana, maglalagay din po tayo ng canopy para kahit paano dagdag design at the same time pag umulan, hindi po papasok dito sa bintana yung tubig. So, dito, na-plastering na rin po siya. Ayan. Na-plastering na rin. So, may mga part pa na lalagyan ng asintada. So, naglagay po tayo ng beam dyan. Ayan. So, mapapansin nyo, napakanipis lang ng pader ng existing. Ayan. Samantalang dito, naka-CHB tayo. So, yung likod na part na lang po yung kanilang pinaplastering. Ayan. Medyo mainit kaya mga nakahubad. So, konting part na lang din. So, yung mga bintana tatakpan, kaya meron pa tayong CHB dyan. Ayan siya. So, itong opening natin dito sa may, ayan, paakyat ng hagdan, hindi po namin alam kung yan na yung final na laki niyan or lalakihan pa. Ayan siya. Actually, hindi naman tapat na tapat yung mga yan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, gumastos man po kayo ng malaki, sigurado naman. Sigurado tayo. So, yun din lang po yung mahirap sa renovation, yung mga repair. Kasi syempre naman, instead na maglalagay ka na ng tiles, makikisami ka na, marami ka pang babaklasin, titibagin. So, ito pong wall na to, ipa-plastering rin po yan. So, hanggang hindi po natatapos yung mga cement works natin, is hindi po muna tayo maglalagay ng tiles, hindi po muna tayo magkikisame. Ayan, hayaan po muna natin matapos yung mga cement works natin. So kaya po pagdating sa renovation, sinasabi ko talaga sa inyo na hindi pwedeng pagsabay-sabayin lahat. Kailangan proseso po talaga. So kunan lang po natin ng picture para po pwede nating i-post sa ating page. Ayan, Sir Ray, pang mayaman, tsaka Ray House Makeover. Ito pong vlog natin sa Grandiose, actually pangalawang upload pa lang po to, pero tingnan nyo naman yung progress. Pero sa Facebook po namin, palagi pong may updates. So, kunan lang natin ng picture. Ayan. So, akala nyo tapos na ang renovation. Ako, ang dami pang gagawin. Painting works. Tiling works. Yung ating ceiling works. Ayan. Wirings. Magpapa-wirings po muna tayo. Ayan.
So, ayan yung mga bintana na pinagtatanggal yung mga lumang bintana at tatakpan na po yan. So, tinatapos lang natin yung taas, i-plastering. Tapos, sunod naman po dito sa baba. So, ganun lang. So, kailangan natin mag-add ng materials. Meron pa naman tayong semento dito. Ito, meron pa tayong mga ipo-plastering dito. Saka dito po sa baba. Ayan. So, dito po, tumaas na yung ating tumaas na yung ating kisame. So, magbabawas po tayo ng lupa dito. Ayan, tabi po. Tabi po. Ayan. So, ganun lang kasi panay na po ang ulan. Kaya kailangan yung mga pag-uulan, dito po tayo gagawa sa loob. Ayan, o, di ba ang ganda na? Pero wala pa yan na. So, ganun lang sa ating renovation. Mapapagastos kayo ng mahal, malaki, pero sigurado naman po ang gawa. Wala na kasing mura ngayon. Mapapamura kapag nakatapat ka ng kontraktor na, na scam. Kasi yun din ang problema dito, walang tubig.